Bakit kaya ang mga BBM vloggers, trolls at loyalista masyadong confident? Pero kapag nare-talk sila o nabash sila, ay reklamo, magsasampa ng kaso, mga iyakin din pala. So ang gusto lang ng mga ito ay sila lang yung namumuna, pinupuna ang mga DDS supporters, mga DDS vloggers, na kunwari ay ang lakas magsalita. Sa harap lang ng kamera pala yun. Pero kapag na-real talk sila, ay iyak, hindi nila kayang tanggapin. Bakit naging BBM vlogger pa kayo? O bakit kakalabanin nyo ang DDS supporters? Dito ay hindi tayo nag-away-away mga kababayan. Lahat po tayo ay gustong ilabas ang kanyang nararamdaman kung sinong iniidolo niya. Pero bakit sinasabi ng dalawang ito, mga trolls at loyalista, mga BBM vloggers, ito raw yung dalawa ang kinatatakutan ng mga DDS supporters. Si Kay at saka si Lovely. Totoo ba talaga ito na kinatatakutan ng mga DDS supporters? Baka nagkakamali lang po kayo. Baka guni-guni niyo lang yan. Kasi sa mga DDS vloggers ay wala pong iyakin. Wala pong nagre-reklamo. Real talk lang po ang sinasabi ko mga kababayan. Bakit hindi niyo kayang tanggapin pag nabas o kapag na-content kayo ng mga DDS supporters? Samantalang kayo kung makapag-content din ng mga DDS supporters ay wagas. Pero kapag binalik sa inyo, ay galit na galit kayo, magsasampa ng kaso, magre-reklamo. Eh dapat po, huwag na kayo maging content creator. Ito naman si Jay, nag-content siya kay Tatay Digong, ay pinagpistahan sa social media pero magsasampa raw ng kaso. Ano yun? Hello? At saka ito si Lovely Granada, nagpapasikat din to para makilala lang na gusto niya mga David si BP Sara. Dito po hindi tayo nag-away-away. Nagbibigay lang tayo ng komento, yung nararamdaman natin, yung dapat at di dapat, pero dapat alam niyo yung pagiging content creator niyo. Talagang hindi lahat ng tao ay kaya mong i-please. Just look at your 5 fingers. Hindi po yan pare-pareho ng katayuan. So ganun din po ang pagkatao natin, o buhay natin, o pagiging content creator. Hindi lahat ay magugustuhan ka.